Ano ang ginawa ni Jesus sa 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay? Saan nga ba pumunta si Jesus sa 3 araw pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? At yan ang aalamin natin. Nakasaad sa Gospel of Matthew, Mark, Luke at John na si Jesus ay ipinako sa krus ng mga 6 na oras bago siya namatay. Sa huling sandali, sinabi niya ang mga salitang, "It is finished." Sa Book of John chapter 19 verse 30, itinungo niya ang kaniyang ulo at ibinigay niya ang kaniyang espiritu. Ang kanyang katawan ay nanatili sa krus ng maikling panahon bago ito ibaba at balutin ni Jose para ilibing sa tulong ni Nicodemus. Matapos ang 3 araw, ang kanyang katawan at espiritu ay nagkasama muli at siya ay bumangon mula sa kamatayan. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad mula kay Maria Magdalena. Pagkatapos nito, siya ay umakyat sa langit. Subalit marami ang nagtataka kung ano ang nangyari sa 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Saan nga ba pumunta si Jesus? Ano ang kanyang ginawa? Ang Biblia, lalo na ang mga Synoptic Gospels, hindi nagbibigay ng comprehensive accounts tungkol sa mga gawain ni Jesus sa loob ng 3 araw na iyon, na tinatawag ding harrowing of hell o ang pagbaba sa impyerno. Ang mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay pangunahing nakatuon sa mga pangyayari sa pagpapako kay Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang panahon sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay mas nakaugat sa mga theological interpretations at tradition kaysa explicit biblical narratives. Maaari nating maunawaan ang napakahalagang yugtong ito. Isa sa pinakamalinaw na pagpapakita kung saan naroon si Jesus sa 3 araw ng kanyang kamatayan ay maaaring mabasa mula sa kanyang pakikipag-usap sa krus. Ayon sa Biblia, si Jesus ay ipinako sa krus kasama ang 2 magnanakaw. Ang isa sa kanila ay humiling kay Jesus na alalahanin siya kapag pumasok si Jesus sa kanyang kaharian, tulad ng nakasaad sa Luke chapter 23 verse 42. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Ito ay nagpapahiwatig na pagkatapos ng kanyang kamatayan, pumunta si Jesus sa paraiso o langit. Ito ay may kahulugan dahil sa kanyang pagpanaw, ipinahayag ni Jesus ang pag-aalay ng kanyang espiritu sa mga kamay ng Diyos na ayon sa ating kaalaman, hindi maaring maging kahit saan kundi isang dakilang lugar ng kasiyahan at walang hanggang pag-ibig na tinatawag na langit. Sa unang sulat ni Pedro chapter 3 verse 18 na down to 20, may isang pag-uulat tungkol sa kinaroroonan ni Jesus. Sinasabi rito na sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang passage na ito ay maaaring magbigay ng 2 interpretasyon. Una, ito ay maaring ituring na si Jesus sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagtungo sa impyerno o Hades at nagbigay ng anunsyo sa mga espiritong nakabilanggo doon. Sa pananaw na ito, ang mga espiritong tinukoy ni Jesus ay maaaring mga demonyo, tao o maging mga fallen angels. Posibleng ang mga espiritong binanggit sa passage ay mga fallen angels, mga anghel na ikinulong dahil sa pagsuway sa batas ng Diyos kasama si Lucifer. Ang reference sa flood of Noah ay nagpapahiwatig na ang paglabag ay nangyari bago ang panahon ni Noe. Bagaman hindi eksaktong ipinapahayag sa passage kung ano mismo ang sinabi ni Jesus sa mga espiritong bilanggo. Bagamat tila hindi malaman na ito ay isang mensahe ng kaligtasan, sapagkat ayon sa Hebrew chapter 2 verse 16, ang mga anghel ay hindi maaaring maligtas.
Malamang na ipinahayag ni Jesus ang kanyang tagumpay laban kay Satanas at sa kanyang mga alagad. Sa pananaw na ito, si Jesus ay pumunta sa impyerno upang ipahayag ang kanyang tagumpay at ipahayag ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan at kay Satanas. Ang isa pang Bible passage na maaaring magbigay sa atin ng kaalaman sa kinaroroonan ni Jesus sa 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay mababasa sa Ephesians 4 verses 8 to 10. Kaya't sinasabi nito, nang siya'y umakyat sa kaitaasan, dinala niya ang maraming bihag at nagbahagi ng mga kaloob sa kanyang mga tao. Ito ay nangangahulugang siya'y umakyat, anuman ang kahulugan nito, maliban na rin sa kanyang pagbaba sa mas mababang rehiyon ng daigdig. Ang bumaba ay siya rin na umakyat pataas ng mas mataas kaysa sa lahat ng kalangitan upang punuin ang buong sansinukob. Sa aklat ni Pablo na tumutukoy sa Psalm 68 verse 18, na noong umakyat si Jesus sa kaitaasan, dinala niya ang maraming bihag. Ito ay iniuugnay ng ilan sa pagsasabing, pagkatapos matiyak ang kanilang kaligtasan sa krus, tinipon ni Jesus ang lahat ng mga nailigtas na nasa paraiso at dinala sila sa kanilang permanenteng tahanan sa langit. Ang mga taong tulad nina Abraham, David, Joshua, Daniel, Lazarus at ang kawatan sa krus, pati na rin ang iba pang mga nauna ng pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, ay kasama sa mga iniisip na dinala ni Jesus mula sa Hades, ang tahanan ng mga patay, patungo sa kanilang bagong espiritual na tahanan. Ito ay isang interpretasyon na ibinibigay ng ilan sa teksto upang ipaliwanag kung saan napunta ang mga banal na tao mula sa panahon ni Jesus hanggang sa kanyang pag-akyat sa kaitaasan. Isang paraan ng interpretasyon sa Ephesians chapter 4 ay maaaring ituring na sa 3 araw sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, si Jesus ay nagtagumpay at pinabilanggo ang ating espiritual na mga kaaway tulad ng dyablo, kamatayan at sumpa ng kasalanan. Pagkatapos nito, siya ay umakyat sa kaitaasan. Ibig sabihin ay bumalik siya sa langit ng tagumpay bilang Diyos. Ang pananaw na ito ay batay rin sa Mateo 4:40 na nagsasabi, sapagkat kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isang malaking isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa puso ng lupa. Mahalagang tandaan na ang mga detalye ng eksaktong naganap sa loob ng 3 araw na iyon ay hindi explicit na inilalarawan sa Biblia. Dahil dito, iba't ibang pananaw at interpretasyon hinggil sa usaping ito ang tinatanggap ng iba't ibang Kristiyanong tradisyon. Ngunit mayroon tayong mga salita mula kay Jesus patungkol sa usapin. Sinabi niya, sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ito ay nagbibigay sa atin ng tiwala na pumunta siya sa paraiso. Pagkatapos ipahayag ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan at makumpleto ang kanyang gawain ng pagtubos. Ikaw, anong opinyon mo sa video natin ngayon? Comment down below.